studying dun sa Asia Pacific Theological Seminary when the pastors, the pioneering pastors, are already working this grand vision of the Lord dito sa Hong Kong. And I feel so honored. Thank you very much for inviting me, for giving me the honor to be the first speaker in this first. I feel so honored. Thank you very much. And talagang ako lahat makapaniwala na I've seen the pastors a while ago dito. Veterans. Veterans in the battlefield. And you are calling a neophyte in the ministry to come here and share the word of God. But I feel so honored. We are challenged. Actually, pinag-uusapan namin ni Pastor Jun na the ministry in Hong Kong is grabe. Minsan, niisip namin maraming nahihirapan na pastor back home. But we've seen the hardship of doing ministry dito. So, you are working from Monday to Friday or Saturday, and then you give another day, yung day of rest nyo kung sana ibibigay ninyo sa ministry. And because of that, nabubuo yung tinatawag nating unity. Malaydayaw niya po Diyos. The Lord Jesus Christ, on His last days here on earth, may prayer siya. Yung prayer niya bago siya umakyat sa cross, that may they be one. May they be one. And what you are doing, Pena, is an answer to that prayer. So I believe that today, ang sarap ng ngiti ng Panginoon dahil sa mga ginagawa ninyo, dahil sa pag-obey ninyo sa tumpas ng Holy Spirit. So I congratulate you, Pena, for these 40 years of great endeavor in the kingdom of God. Maraydayaw niya po Diyos. Maraydayaw niya po Diyos. The power of unity. The power of unity. We will look at the backdraft dito. I'm thinking of the concept. How can I connect the message with this? How can I express the message in arts? That's what I'm thinking. And I'm imagining, dahil sabi nila golden, and then I'm thinking, let's go dark. Let's go dark. I'm thinking that Hong Kong, sabihin na lang natin, it's a dark place. And then the Lord wants to bring the light in these places. And hindi natin namamalaya ng bawat isa sa atin that you are a light in this place. Every flat, pag may nailalagay na liwanag ng Panginoon, He puts a candle, He lights a lamp, and put on that flat, lumiliwanag ng lumiliwanag ng lumiliwanag. Sabihin mo sa katabi mo, liwanag ka sa Hong Kong! Ang bawat isang kandila, pag nag-iisa yan, parang walang epekto yan. But when the Lord put that mission and vision in the heart of the founders of Pena, and they gather those lights, nagiging spotlights ang bawat candle. Nafo-focus siya. Every Saturday, every Sunday, you come together that they maidulot na silaw, masinjan manen, magangatan manen. Yung pamilya ng kandila na nasisira na naayos muli. At lumiliwanag ulit yan pagdating sa kanilang flat. Purihin ang Panginoon. You are doing a great thing in this place. Purihin ang Panginoon. In our text, I will be sharing, I will be expounding yung text natin dito is Colossians 3:14. But I will be reading from verse 12 to 15, and we would be hearing God's word dito sa text natin. I would be, dahil this is a big Pastors Evangelical Network Association, and we are Filipinos. So I would be, nandiyan yung English, but I would be reading in our national language. Sabi dito, kaya bilang mga banal,
at minamahal na mga pinili ng Diyos. Sabihin mo ka sa katabi mo, pinili ka. Dapat kayong maging mapagmalasakit, mabuti ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis. Maging mapagparaya kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. At higit sa lahat, pairalin ninyo ang pag-ibig na nagdudulot ng tunay na pagkakaisa. That is our theme. Verse 15, paghariin ninyo sa mga puso ninyo ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Praise the Lord for His Word. Itong text na ito, it was the Apostle Paul who wrote this one. He is thinking of the church in Colossae. Itong church sa Colossae, makikita niyo yung picture in the next slide. In the church of Colossae, itong church na ito, hindi niya nakita ito. Hindi siya ang nag-establish ng church na ito. So, if you can click to the next slide. He was thinking about them kasi narinig niya ang balita mula kay Epaphras. So maybe nakaka-relate kami rito kasi kay Apostle Paul, nilagay ko yung dalawang picture dyan, thinking about Colossae. And in the long run, maybe thinking about the Church of the Lord in Hong Kong. And Paul never saw Colossae. Kasi ang Colossae, hindi lang isang church yan. It is like Pena. It is a many church in the city of Colossae. Parang sa Hong Kong na napakaraming churches sa city ng Hong Kong. Parang ganun yung context nito. And nababalitaan niya, naririnig niya yung ang gandang ginagawa ng Panginoon sa kanila. Siguro pag nag-browse siya sa kanyang Facebook, pambira. Nakikita niya yung mga post ninyo every Sunday. Nakikita niya yung mga magagaling na dancers. Nakikita niya yung mga singers. They come together. Nakikita niya yung mga pastoras na they should be retiring but they are doing their best to serve the Lord. At tuwang-tuwa si Paul. Yung emotion ni Paul dito, tuwang-tuwa siya. So this is like a picture of the church in Hong Kong. And kaya niya sinusulat ito to congratulate them, to understand who they are, and that they may become more according to the plan of God for them. Dito sa Hong Kong, napakaraming ginagawa ng Panginoon, and minsan hindi natin nakikita sa bird's eye view. Ang nakikita lang natin yung flat mo, nakikita mo lang yung problema mo. Ang nakikita mo lang yung makapakasar yung kapilyayo. Diba? Yun lang yung nakikita mo. Pero hindi mo kasi nakikita yung bird's eye view. O God's eye view. Sa amin, iba yung perspective na nakikita namin kasi nasa malayo ka. I don't know kung na-experience nyo ito. Maraming bagay-bagay sa Pilipinas na hindi mo na-appreciate. Pero paglayo mo, swerte ka pala nun. Blessed pala ako. Yung kinamumuhian mong tuyo back home, inaasam-asam mo. So parang ganun, may mga bagay na minsan, di ba pag nagbabasa tayo, minsan hindi mo mabasa, kailangan mong ilayo. At minsan kailangan mong lumayo para makita ang mga bagay-bagay. At in the church here in Hong Kong, sabi ko, mas na-appreciate, pinag-uusapan namin ni Pastor Jun ito. And then we are so amazed. And mas na-encourage kami to do more in the ministry because sila nga hindi nag-give up. Tayo pa kaya? Mas maswerte tayo dito.
Hindi natin inaasam-asam ang tuyo. Nung nagsusulat si Paul dito, he is talking about their identity, who they are. Kasi minsan, ang strategy ng kaaway is that dinidegrade niya yung self-esteem natin. Mga kunyang kayo. Kami, mga boss kami. DH, domestic helper, OFW. Parang mga ganun na may categorizing. Usap kami ni Pastor Ray kanina eh. Pinakwento niya na may pupuntahan siya and magtatanong siya. Hindi siya sinasagot ng mga pinagtatanungan niya. They look down on, buti na lang may pulis daw. So, mandated by batas siguro na mag-asikaso ng lahat. And minsan, bumababa yung self-esteem natin at ganito, kastoy latang. Kastoy latang. But Paul, in the inspiration of the Holy Spirit, is describing dito kung ano kayo. Dito sa Hong Kong, on the next slide, may iba't ibang kasuotan na sinusuot tayo. Sa ngayon, siguro nung kahapon, pag nakasuot ka ng apron, it speaks of your duty as a helper doon sa flat ninyo. Pero, pagpunta mo sa church, ilalabas mo naman yung di ka libre. So, kunyang ako kahapon, pero ngayon, panis si Heart Evangelista. Pag lumabas ka dyan, naka-high heels, ang lalaki ng hikaw, kapulaan ng bibig. Taas no. Going to the church. Minsan sa church, napapansin ko, karamihan kasi ng church, mga babae, parang nagiging fashion show sa church. Pag pupunta ka sa palengke, alam mo rin ang susutin mo. Pag mamamalengke ka, alam mo rin yung komportable na makakilos-kilos kayo. Hindi ka pupunta sa palengke na naka-high heels. Kapag makikipagkita ka rin sa kaibigan, iba rin. Casual. And then may iba't ibang kasuotan. And Paul is talking about kasuotan dito. Noong nag-aaral pa tayo, may branding kung anong eskwelahan ng kung nasaan ka. Ako nag-aaral ako sa University Belt. Sa University Belt kasi. Dati ako taga University of the East. Pero dahil sa pakawanan na kapo. The Lord saved me from that. Naging sakit ang ulo ako ng pan. Nag-transfer ako dun sa Fiati. Nasa University Bell. Alam mo kung ang makakasalubong mo, FEU. Alam mo kung tama raw siya. Alam mo kung warrior. Warrior kami eh. Kaya basang ulo dun. Warrior. Alam mo kung Tigers, Tomasian. Alam mo kung Eagles. So, alam mo yung iba't ibang branding sa uniform. For example, dito. Sabi ni Pastor, magkalat-kalat muna yung magkakapareho, yung mga dilawan. Mga pulaan. Mga purple, brown. Dito may uniform eh. It talks about identity. At yung una, pagbabasahin natin to sa taas, may sinasabi si Paul na iba na tayo. May pinapatanggal siyang kasuotan. Pero may sinasabi siya dito, sa verse 12 dito, may sinasabi siyang bagong kasuotan na isusuot natin at makikita nila kung sino tayo. There is a certain uniform. Ganda ng run natin ngayon, may color coding. But actually, there is a uniform na hindi natin nakikita, hindi tayo aware, pero ang mga principalities, mga kung ano-anong nilalang dyan, kitang-kita. Kitang-kita. Lumiliwanag ng lumiliwanag. In the description of the scripture, being changed from glory to glory. Mas nagniningning, kumikislap, kumukuti-kutitap. Patalastas na ata ng toothpaste yun. Parang gano'n. And this is, ito yung sinasabi ni Paul, may uniform na sinusuot. Minsan, kailangan nating isuot. We must deliberately clothe ourselves daily the Lord Jesus Christ. On the next slide. Kasi itong mga ito,
This characteristics na sinasabi ng Apostle Paul dito, these are the character of Christ. So sinasabi ni Paul, our uniform is the Lord Jesus Christ. Yun yung nagkakaisa sa atin. Kung napapansin ninyo, mahirap magkaisa. Napansin niyo yung worship team? Kasi magkakaiba tayo ng beat. This is how we sing in our church. At kami ang tama, sabi ng isa. Hindi, kami ang tama. At dito, magkakaiba-iba na. Magkakaiba man ang beat. Pero yung puso natin, iisa ang beat. At hawak ng Panginoon ang beat. Purihin ang Panginoon, nagkakaisa doon. At yung sinasabi ng isuot natin, character ng Panginoon yun. Hindi yung pag may nagsintonado dito, sinampal na ng katabi. Hindi ganon. Clothe ourselves daily with the Lord Jesus Christ. It is the character, the compassion, the humility, the forgiveness, the hope. Yan ay character ng Panginoon. Yan yung sinasabi ni Paul dito na isuot natin. Purihin ang Panginoon. Iisang katawan tayo sa Panginoon. Hallelujah. One faith, one body, one mission. Natatandaan ko sa binasa kanina na history. Parang lalalim tayo sa karakter ng Panginoon at lalabas yun, magmamanifest yun sa ating mga trabaho. That is the goal of the founders of PENA. That we shine, that we unite in that purpose. One faith, different flags, but one body with one mission. Yan yung ginagawa natin. Whether you are an individual, the local church, or yung at PENA as a whole. Alay dayaw ni Apo Diyos. But before discussing yung uniform na isusuot natin, the Apostle Paul talk about who you are. There are 3 dimensions of our life as a believer. Ayan. Yung identity, sa identity niya tayo muna, titingnan natin ito, yung identity that grounds us. The clothing and the empire. Diyan tayo magtutuon. Now, ang unang punto, doon sa identity, remember your unshakable identity. Yung unang binasa natin, you are chosen. Kaninang umaga pa lang, dinig na dinig ko na. Greetings na isang, chosen. Praise God, confirmation sa word mo, Lord. You are chosen. Sasabihin nila, DH kayo. Sasabihin nila, for sa bayan natin, bagong bayani, kunada. Di siyempre, mga anak na gibisyon. you bring back money. Ay wanda kayo mo ta. And sometimes, yun yung hinanakit natin. But before the Lord, you are chosen. Minsan nagkakamali tayo. Sinita tayo ng pastor natin, and then nagkamali na naman. Kahit nagkakamali tayo, because we are not perfect. Pag tumingin ng Panginoon sa'yo, ang tawag niya sa'yo, you are holy. Pinag-uusapan namin kanina doon sa table nung kumakain kami ng breakfast kasi yung kasama namin. Sabi niya, kinakabahan ako pagpasok. Kasi may record ako eh. May record ako baka mabuklat, hindi ako papasukin. Yun yung sinasabi niya. Pero hindi, walang nakita eh. And that is like the gospel. Ang dami nating pagkukulang at alam natin yon. Alam natin yon, ang dami nating pagkukulang. Pero pag binuklat yung record sa kalangitan, pag ilalabas ng accuser natin, yung mga affidavits niya, pagbuklat, nandito yun eh. Wala nga eh. Binunot ng Panginoong Yesus ang record mo. Napakalinis ng record mo, kaya tinatawag tayong holy. Sabihin mo sa katabi mo, holy ka. Pag
mag-isa ka sa flat mo, nandun ka, nag-i-emote ka doon habang naglilinis. Hindi man lang sila mag-message. Wala man lang nakaalala na birthday ko ngayon. But, ang sinasabi ni Paul, hindi sa pakiramdam mo yan. Because you are beloved. You are beloved. Yan yung binibigay ng Panginoon na identity natin. You are chosen, holy and beloved. Madaydayaw ni Apo Diyos. Yung value mo, hindi yan nakadepend sa kontrata mo. Hindi yan nakadepend sa amount ng pinirmahan mo. Na pag nasa 5,000 ka, yung kasama mo 6,000. Parang taas ng... Hindi doon sinusukat. Hindi sinusukat. Hindi nasusukat sa employer. Hindi pataasan ng flat. Hindi sa value ng remittance tayo sinusukat. Kapag na-overlook ka, pakiramdam mo, minamaliit ka. Sabihin mo sa sarili mo, pinili ako ng Diyos. Pinili ako ng Diyos. Yung dignity mo, untouchable yan. And sinasabi ni Paul na kailangang maunawaan ninyo ito. Because if you don't know who you are, how can you function according to the design of God na inilalaan niya para sa iyo? Your dignity is untouchable because Christ has secured it. Now, sa ating mga churches, individual churches, ilang churches ang pena? 9 churches. Praise the Lord. Ang bawat flat, ang bawat congregation, you are a holy ground. Pag Sunday kumakanta tayo, we are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Nagiging holy ground. Yung mga local church natin, those are holy ground. Madaydayaw ni Apo Diyos. I want to say, class members, we all share the same holy standing. Madaydayaw ni Apo Diyos. Doon sa association ng mga churches dito sa Pena, awan iti nangat-ngatong ang church. We are all Church of Christ. Tayo ang totoong iglesia ni Kristo. Madaydayaw ni Apo Diyos. Yung pagkakaisa natin, kasi iba't iba napansin ko lang, dito sa Pena, ang daming Cordillerans. Si Pastor, sambuang ganyo And praise the Lord. Missionary. Cross-cultural missionary si Pastor. Dito, iba't iba man yung pinanggalingan natin. May Ilocano, may Bisaya, may Kapampangan, may Pangasinense, Ifugao, Igorot, ano pa ba? Tao. Nagkaaway yung kwan Sabi ng Ilocano, awan ti tao di jay. Puro Ifugao. Kuna naman ni Ifugao, awan ti tao di jay Kasi in the language of the Ibonto, doon sa Cordillera, ang Ifugao, tao. So sabi ng Ilocano, hindi ka tao. Ifugao. Sabi ko naman, paano na ako? Ano ako? Mistisong tao? Ilocano, Ifugao ako, Ifugano ako Iba't iba yung wika natin. Iba't iba yung wika natin. Pero pinagkakaisa tayo ng Panginoon. At yung pagkakaisa natin, pag nagkakaisa tayo, nagiging holy ground kung kahit nasaan tayo. Purihin ang Panginoon. Now, sa pangalawa, madaling maintindihan tong message natin. Madaling maintindihan. Alam na ninyo ito.
This is just a reminder. Yung pangalawa, sinasabi ni Paul, dahil kayo ay ganito, for example, dahil enrolled ka, for example sa akin, enrolled ka sa UE, you need to wear the uniform of UE. You need to wear the uniform of UST, or you need to wear the uniform of Fiati. So sa amin kasi, sa Fiati noon, kaming naiiba. Kasi parang yung mga babae sa school namin, parang stewardship, Fiati Far East Air Transport, the first air transport in the Philippines. Sa amin naman, naaasar kami kasi kami lang ata nakatuck-in. Pagka-Legion ka, ayaw mo mag-tuck-in. Parang ganun. Sinasabi ni Paul, dahil ito yung identity mo, dahil ito ka, dahil isa ka sa pinili ng Diyos, may kasuotan kang isusuot. There is a uniform that we need to wear. Sinasabi niya, put on the wardrobe of the new community. Verse 12b to 14, put on then compassion, compassionate heart, kindness, humility, gentleness, patience. Iba't ibang bagay ito. Pero kasuotan ito yung sinasabi niya. At napupunan niya bakit hindi ka napipikon? Galit na galit ako sa iyo, ang dami kong ginagawa para tumanggal ka na sa akin. Bakit hindi ka napipikon? Sabihin ng amo mo. Hindi ako karaniwang Pilipino Alam nilang iba ka kasi iba yung ugali mo. Iba yung sinuot mo. Iba yung karakter mo. Sa kaibigan mo. Minsan manak lang binalbaliwan ni Apo Diyos. Nasipapukan. But we wear the uniform. We wear the uniform. And mahirap yan. Minsan, pag bagong suot, asiwa ka dyan. Mga taga-CWC. Ewan ko kung hiyang sila sa amoy ng t-shirt nila na bagong. Di pa nalaban yan Pero bagong suot, medyo hindi asiwa. Medyo asiwa ka. So, ganun. So, hindi ka palagay. Pero there is a certain clothing. Minsan, sa dami ng damit mo, meron yung kahit isang aparador yung damit mo, may isa, dalawa, tatlo, apat, na paulit-ulit na sinusuot mo. Kasi komportable ka doon. Sa una, hindi komportable. Hanggang sa nakasanayan mo na. Nakasanayan mo na. Niya, sir din na nag-abroad, isu-isu tabado. Kaya, dutibado, komportable ak lang dito. Darating yung panahon na nagiging comfortable tayo sa uniform na binibigay ng Panginoon sa atin. Kasi nung hindi ka pa enrolled, sanay kang sanay kang nakahubad lang dyan na naglalakad. Yung mga basagulero, mga school of one child. parang gano'n. But the more na nakikita mo yung karakter ng Panginoon, inanusan na gayang tiapo. Anusak mo't adag ito. Aging gana nga kay kaya mo, dagijay nga karakter. Matagdayaw ni Apo Diyos. Put on the wardrobe of the new community. Compassionate hearts, kindness. Ayan. A set of clothes that only fit when we are together. Matagdayaw ni Apo. So, mahirap ito. Sa loob na lang ng church Alam nyo, pag churchmate kayo, okay pa But the effort to bring different churches, minsan, lalaingan tayo. Linalaing na din na minsan, dapat da tayo ti the best presentation na tatak. Kasi dito lang ti mindset ni Rugrugi Yung habang bumaybayag, it's not about that anymore. We worship the Lord. You come together, we sing together. Kahit out of tune, kung in tune ng Spirit, purihin ng Panginoon. Alam niyo sa langit, may auto-tune doon. Kahit pakanigid di maysa, nagpakannawan di maysa, into no dumanon di langit, sweet aroma. Ano na niya ako? Hallelujah. Pag nagkakaisa, mahirap ibuo
yung pagkakaisa. Mahirap. Isipin niyo, 14 years, ngayon lang kayo mag-celebrate. It took 14 years to unite. Hallelujah. Better late than never. Yung madaydayaw ni Apo Diyos, makikita tayo dito, God is doing something in our midst. Madaydayaw ni Apo Diyos. So, hindi ako kikinusilap siguro ti papastor yan. Abot siguro. Compassionate and kindness. Dito sa Hong Kong, yung crowded, pag crowded dun sa NTR, ayan, lalo na sa mga panahon ngayon na maulan, mamaya maulan, mainit. Pag nagkukumpulan kayo doon, minsan nakakairita. Nakakairita. Now, instead na mairita ka doon, anong gagawin mo? Magsusuot mo yung heartfelt compassion. Bakit bad trip yun? Iniintindi mo. Kasi ganun rin ako noon eh. Kunti lang nasisira na yung buong araw mo. Kunti lang na napakan lang yung paa mo, sira na lahat. Kahit yung nasalubong mong aso, nadamay pa. Pero bakit nairita yun? Nakikita mo, doon, napapansin ko sa MTR especially mga old na mga titas dito sa Hong Kong. Parang ang iinit ng ulo nila. Tumanabutog dijay. Hindi nga mo titamtanubutuan na. But, binago ka lang ng Panginoon eh. Ganon rin tayo nun eh. The Lord just tweaked something in us. And iiral sana yung compassion kung makilala niya lang sana ang Panginoon. Kung mababago lang, mababago rin ito. Siguro marami nang iniinda sa katawan. Marami nang mga problema. So, yan. Compassionate heart. Sa association, sa mga sister churches, it is a call for kindness. At tayong magbibinuya dito compassionate and kindness. Humility, gentleness, and patience. Kaya sabi nga natin, minsan, napaka-sensitive ng pan natin. Ego natin, yung self-esteem. Pag naapakan yan, madaling masugatan. Lumalabas yung sinasabi nating tampo. Last time na pumunta ako rito, I preach about tampuhan. And nakakasugat yung may mga tampuhan. Yun, pag ego kasi, parang minamaliit ako Hindi yan, may tampo na. It's not about thinking less of yourself. Pero, itong humility, gentleness, and patience, it is thinking yourself less. Hindi yung sarili mo ang iniisip mo. Inuuna mo na ang iba. Kaya nakakapagpasensya ka, mas nagiging humble ka, mas nagiging gentle ka. Parang itong gentleness, humility, and patience, ito yung nilalagay ng Holy Spirit sa atin na fuse. Siguro 5 watts ka lang nun. Tapos kunti lang, 6 watts lang yung tumama, busted na naman. Pero pinapalitan ng Panginoon, ginawa niyang 10 watts. At umabot sa punto na nasunog na yung buong bahay, hindi pa rin pumutok yung fuse. Kalbaryo na ang lahat. Ikaw, agsagsagawisiw ka lang God is good all the time. Because nothing nagkan. Madaydayaw ni Apo Diyos. Humility, gentleness, and patience. Bearing and forgiving. Mahirap to. Now, ina-assume ni Paul dito yung grievances, yung mga sakitan. Paul is expecting those. The question is, how will you handle them? Minsan nga, pinag-preach ka sa church. Hindi naman yun yung tinatarget mo. Pero pinersonal nila. Next time ngay so nag-preach, insaganaan na kamoy. The word of God is like a two-edged sword. Buray ka lang
would we handle situation? Kakaroon ng sumbatan, bring out natin yung mga past wrongs. Ganun minsan. At dalang na-trigger basit kat, nalagip na, nanipod, di patraso din gana iti. Nalagip na yun ko na nga, iswipe mo man pa lang octopus mo takwa, tsak to timang iswipe mo maminsan. Kat nalagip na nga, di ka pa i-subsubli rin jay. 13 years yun. Sumbatan. At yung mandate kasi dito, ito yung sinasabi ni Paul. Bakit ka magpapatawad? Yung sabi ni Paul dito, ito, maging mapagparaya kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Kanino ka may hinanakit sa church? Mahirap ka. Magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Bakit? Bakit ko gagawin yon? Naglalaingan dangay? Ag-sorry da paya? Pero ang sinasabi ni Paul dito, dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Bakit? Hinintay ba ng Panginoon na mag-sorry ka bago siya nagpapako sa cross? Ang sinabi niya doon, while we are yet sinners, Christ died for us. At ang tinuturo ng Panginoon dito, kahit hindi para pa sila humihingi ng tawad, patawarin mo na. At dati verse nga makapasel kanya. Lumapan ka, idayapan mo, jidaton mo. Kat malagip mo nga datihin na nakit timay sa kabsat kanya. Ibating di jidaton mo tamapang kamay kaayos. Panpanunod. Why Lord? Siya may nanakit sa akin, siya ang pumunta sa akin. Bakit ako? Parang ganun Pero yun yung kaibahan natin just dahil we are reflecting the character of our Lord. Iba tayo. Hindi na tayo yung nabubuhay, kundi siya ang nabubuhay sa atin. At hayaan natin mamatay yung mapagtanim ng galit na tayo at mabuhay yung mapagpatawad na siya. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. As the Lord has forgiven you freely. So, wala na di jay. Madaldayaw ni Apo Diyos. And, above all, higit sa lahat, sabi niya, above all, higit sa lahat, pairalin ninyo ang pag-ibig na nagdudulot ng tunay na pagkakaisa. Parang sa cake sana ito. Dala si Mother Victoria nung cherry. Sa cake na napakaganda, hindi kumpleto pag wala yung cherry sa ibaba. Kung uniform sana, ang ganda ng damit mo, bagay na bagay. Pero ang pinakahuli na isusuot mo, yung belt mo, ang ganda nga ng damit mo, tapos karangan. Isipin mo, nasa MTR ka, tapos balaglabusan ka. Ito yung belt, kasi inuhold niya lahat. Higit sa lahat, pairalin ninyo ang pag-ibig na nagdudulot ng tunay na pagkakaisa. Kasi yung iba, sabi nila, forgive and forget. Pero how can you forgive if you cannot remember? Kaya nagtatanong si Peter is it 7 times, Lord? 70 times? Paulit-ulit. Kasi maaalala mo yan. Naglalaingan na nga Maaalala mo yan. Every time na maaalala mo, patatawarin. Kasi forgive and forget ng iba. Sa atin, pag naaalala mo, hindi, mahalin mo pa Bakit ko patatawarin? Naglalaingan na. Because, ito And we don't know how to love. Ano sinasabi ng Panginoon? We love because He first loved us. So may the Lord teach us that heart of love. Nawa gawin niya tayong mapagpatawad, mapagmahal. Mahirap ito. Kaya above all, sabi ni Paul, iimpang pangrona na dahito. Nang nangrona iti amin.
Love is the belt that holds all garments together. It actively seeks the other's highest good. So, dito, kadagiti churches tayo. Haan nga, panunutin tayo, I appreciate the last time. This is fully booked. Nakikita ko sa churches sa association ninyo. Fully booked, hindi available. But the solid rock opens the church for the others to celebrate their momentous events. Maghiraman tayo, maghiraman kung anong resources ang meron tayo. Isipin mo kung naghanda sila, tapos walang kakain, kahit ang ambag mo lang ikumain, pumunta ka kumain. Praise the Lord! Hallelujah! Panghuli, let peace, empire, and gratitude overflow. Paghariin ninyo sa mga puso ninyo ang kapayapaan ni Kristo sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong mapagpasalamat. Dahil, manantay, yung English siya, let the peace of Christ rule in your heart. Pag sinabi natin rule, kaya empire yung nilagay ko dito. Pag may hindi pagkakaunawaan sa laro, referee or ang umpire kasi sa baseball or sa tennis, yung nanonood kayo ng tennis, Alex Yala. Pag nanonood kayo, pag may hindi magkakaintindihan, may umpire doon. At yung umpire ang magsasabi kung ano ang tama. Kasi pwede sa perspective mo, ito bias. Yun yung sasabihin mo eh. Pero let the peace umpire. Siya yung magbibigay ng rule. Yan yung final call. Yung peace, hindi yan magsasuggest. It decides. May awayan kami. Patatawarin ko ba siya, Lord, o hindi? I keep the peace, Lord. Yung peace ang mag-a-umpire. Patawarin mo. Pasensyahan mo. Peacemaker. Maging peacemaker tayo. The peace of Christ, nanalo sa cross. Ang Panginoon, pwede niya na tayong hukumin eh. Pero ang nangyari, pinairal niya ang peace. Pinairal niya ang love. He went there and took the punishment for us. Opened the floodgates of peace para sa atin. The peace Christ won on the cross, it burned the hearts of our conflicts. Yun yung in-mirror rin natin. Thankfulness is the revolutionary dialect of satisfied people. Narigat ba't lang di managyam-yaman? No hamo nga genuinely nga change. Hindi mo makita yung mga kabutihan ng Panginoon. Puro ka reklamo. Inyamot din. Kaya sabi dito, thankfulness is the revolutionary dialect of satisfied people. Kasi makikita mo, naimbaglat ta niya po Diyos. God is good. Praise the Lord. Thankfulness. Yung peace ang hayaan nating maghari and hayaan natin yung pasasalamat na mangibabaw. Purihin ang Panginoon. Ito yung umpire ng ating puso sana. Sa bawat isa sa atin dito, kapag umaangat ang mga anxiety, nagsisigawan yung anxiety sa buhay natin, mga kinakabagabag natin, na problema ka, yung visa ko. Niisip mo yung pamilya mo, paano to makakapag-renew pa kaya ako? Pagkilala mo ang Panginoon, Lord, sinabi mo naman, peace, be still. I will rest in you. I will rest in you. So pag may mga bumabagabag sa atin, isuot mo yung peace. Purihan ng Panginoon. No? Lord, you are my peace. Sa mga local church, sa mga meeting natin, sa mga decision na ginagawa natin sa mga church, anong rules, ano pa irali natin? Fear or peace? Of course, we know this already. Sa association natin dito sa PEN, umiiral ba ang competition? Umiiral ba ang jealousy? Let the Prince of Peace makes the call. Amen.
Purihin ang Panginoon. Kaya tinatawag tayong one body. Hindi madali. Pero malayo na ang nasimulan natin. Purihin ang Panginoon. Maging mapagpasalamat. Maging mapagpasalamat. Great gratitude is our witness. Kaya isipin mo, imagine if there are no churches in Hong Kong. Isipin mo, nag-i-emote ka lang doon, maghapon doon sa day off mo. Yun lang yung nangyayari sa'yo. But because of churches, pag pupunta ako sa church, pag tumawa sila, parang walang mga problema. Ang sasaya nila. Damdam, magsasangit naman. Kakatawa naman. But that is the power na dinadala ng Panginoon sa kalagitnaan natin. And yung gratitude, thank you Lord, nagpapasalamat. Kahit pagod tayo, sabi ng worship leader, sige, ibuhos natin sa Panginoon, nakikita natin yung transformation na ginagawa ng Panginoon. Pag mapagpasalamat yung puso mo, hindi nag-aari doon ang resentment. Actually, itong ginagawa ninyo dito sa pena, this is 14 years of collective declaring, salamat Panginoon. Salamat Panginoon. So ito yung new dress code. Itong the dress code na binibigay sa bagong humanity. Ang bagong DH. Ang bagong OFW. Tinatawag nilang bagong bayani. Tawag natin sa atin, bagong lipunan. Red si pastor, bagong lipunan daw. 14 years of grace. Anong nagpa-ugnay sa bawat isa sa atin dito? Hindi yung mga programs. Kasi yung programs, sabi nga kanina nung ang daming programs ang hindi nagawa. Dahil masama ang panahon, hindi magtugma ang mga schedule. Pero hindi yun yung nagbubuklod sa atin, hindi programs. Ang nagbubuklod sa atin yung community na meron yung compassion, itong mga uniform na ito. Nakikita natin, yellow sila, purple sila, pero may damit na mas nangingibabaw kaysa sa mga damit na yan. Inilatag na ng Panginoon ang kasuotan na ito. And together, we put them on. Purihin ang Panginoon. Siguro maganda sa next anniversary, we will not wear our church uniform. We will wear a pena uniform. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Para dito, iba kami. Purihin ang Panginoon. Para sa bawat isa sa atin, I'm concluding. Bawat umaga, kapag doon nagninilay-nilay ka, murmuray ka, kararag mo tayo, Lord, chosen ako. Beloved ako. Kaya isusuot ko, Panginoon, ang compassion, patience, forgiveness ngayong umaga. Tulungan mo ako, Panginoon. Hindi madali pag-pray nyo ito. Paano mo? Pag nag-pray ka, Lord, isusuot ko ang patience. Damdama ka pa, iritadyado eh. Hindi madali yung prayer na ito. But it prepares your mind. Identify one person na may tampo ka. May tampo ka ba kay pastor mo? Nyamit ni pastoren, nabaybayayak dito yun, di na pa'y i-example mo. Magpatawaran tayo. I-release natin kung ano man yung mga nagdudulot ng hinanakit. Yun yung mga bitawan na natin. Iba na yung damit natin. Hayaan natin na yung kapayapaan ng Panginoon, yun yung maghari at mangibabaw sa atin. Now, para sa mga local church, sa 9 churches na bumubuo ng pena, at kung may mga bisita pa na hindi kasama sa pena, meron bang tampuhan? Hindi si kami nag-anniversary, imay kami.
Di suda nag-anniversary, napan kami. Tapos, idi si kami ti agkwan, may dalang di panangan. Kaya ganun ba? Sa local church. hindi yun yung pinaiiral natin. Hayaan natin yung leadership model na bearing with one another. Hallelujah. Sa mga local church siguro natin, isaalang-alang natin minsan na Forgiveness Sunday, wherein the pastor will prepare a message for forgiveness. The worship team will prepare songs for forgiveness. And then sana, mag-prepare ang lahat na magsimba. Baka sabay-sabay na mag-absent. Pwedeng isaalang-alang yun. Sa pena naman, sa ating church, assembly of churches dito. Itong first celebration natin, ma-establish sana itong culture na ito. Let us be aware. Kasi ito yung mission ng organization. Na yung pinag-aaralan natin, itong kasuotan na ito, lalabas sana sa kung nasaan tayo nagtatrabaho. Ito yung pinaka-goal, and we must be aware of that. Maging kultura. Iba yung mga yan. Pena yung mga yan. Pena yung mga yan. May covenant sa bawat isa. Kaya natin na mag-umpire, may pusong nagkakamayan. Magmahala ng bawat church. Purihin ang Panginoon. Yung mga conflict, isang tabi natin. Alang-alang sa Panginoon. Plan a joint act of service. I believe marami kayong plano. Mahirap nga lang ibuo, no? Pero, magplano pa rin. Mas maganda yung may plano. Kahit napapako. Basta we desire. The Lord will open up the door na mangyayari. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. That is the power of unity. I do not need to challenge you. Why? Kasi nangyayari na sa inyo. Ginagawa ninyo 14 years. I just need to highlight what is being done, that ang mangyayari sa atin mas igihan pa natin. Amen. Purihin ang Panginoon. Lord, ang dami mo nang ginawa. Compare mo yung sarili mo 14 years ago. Pero ang dami ng trinabaho ng Panginoon. Ituloy-tuloy mo, Lord. Change me. Change me from glory to glory hanggang palapit ng palapit sa image ng anak mo, si Heso Kristo. At pag nagkakaisa tayo dun, matra-transform ang Hong Kong. Purihin ang Panginoon. Kasi Paul, tuwang-tuwa nung sinulat niya dito, to the Colossians. And we may read that to the Penians. You read that personalized. Ilagay mo yung pangalan ng church nyo doon. And you read that. At yun yung heart ng Panginoon. Yung pagkakaisa ninyo, itong kandito, nagkakaisa tayo kay Kristo. And then hindi ko alam kung saan kayo papunta. Pwedeng mag-for good ka. Pwedeng tatawid ka ng bansa. And you bring the light sa iba. Kumakalat yan. And nag-i-start ka na naman ng ilaw. Nag-i-start na naman doon. Imagine. I don't know. Pena. Nai-imagine nyo ba na magkakaroon ng pena sa ibang bansa rin? Nai-imagine ba ng pena na mag-establish tayo ng church doon? Mag-work out tayo na makapag-establish tayo sa bansang yun. Pasukin natin ang China. You think about those. Bring the light. Kung nasa ng Pilipino, nandun tayo. Hallelujah. Nagimbag ni Apo Diyos kararamidan na. Just like Paul, I'm from the outside. I can see that. What God is doing in your midst. And tuwang-tuwa ako. And thank you for what you are doing for the kingdom. Napakalaki kayong encouragement sa amin back home. Sila nga, pagod na pagod na.
tuloy pa rin sumasamba. Pag-igiyan. Dito, akala ninyo nagdadala kami ng apoy. Parang tumatakbo kami dito, dala-dala namin kandila. Tapos pagdating namin dito, parang inabutan namin, sumasabog na bulkan. Mas nagliliyab kami pag-uwi. Because the fire of the Lord is in your midst. The love. Pag i-check ko, yung checklist ng bawat buwan. Naka-live kasi eh. February. Anong month ngayon? July. Diyan yung may pinakamaraming iyakap akong natanggap. And dito sa Hong Kong yan. Yung love na yun, nangingibabaw. Yung heartfelt na ang saya ng welcoming spirit. Purihin ang Panginoon, I can see what God is doing in your midst. Hallelujah. Pagpatuloy ninyo, napakalaki ng ginagawa, hindi nyo lang alam, napakalaki ang nangyayari sa Hong Kong sa pamamagitan ninyo. I want to close this. May I invite the pastors of Pena, and then all pastors na kung nandito dito kahit hindi Pena, may I invite them dito sa harap. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you for what you are doing for the Lord's kingdom. You are a great challenge sa aming mga bata. Hallelujah. May I request na, just like that, magbuo tayo ng circle and then we hold each other's hands. And may I ask the congregation also to stand up and maghawak-hawak kamay tayo. Hallelujah. We worship the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Napakalaki ng ginagawa ng Panginoon sa inyong needs. Maybe hindi nyo napapansin, but the unity that you have, napakaliwanag. Napakaliwanag. Maybe hindi nyo na-appreciate dahil sanay na kayo. But coming from afar, we can see that. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord, for your goodness. Napakabuti ninyo, Panginoon, sa ginagawa ninyo. Lord, ang dami ninyong tinawag dito sa Hong Kong, Lord. Marami sa mga pastors dito, Lord, pumunta dito, hindi sila pastor, Lord. But you put the light in them. And they accepted the call to serve you. You gave gifts unto men. You gave some of them apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. And Lord, they are equipping saints. Nakikita namin, Lord, kung gaano kalakas ang church dito sa Hong Kong. You are equipping saints to do the works of service. They are missionaries sa bawat flat na kinaroroonan nila, Lord. Dala-dala nila, Lord, suot-suot nila ang uniform na pinagkaloob mo sa kanila, Lord. Patience, love, humility. Thank you, Lord, for giving us this new clothing. Lord, give us awareness, O Lord, that we have this robe and that we heartfully wear it, proudly wear it. I belong to the Lord's body, and this is my uniform. I will be patient, I will be humble, I will be forgiving. Hallelujah, hallelujah. Pagmingmingin mo pa sila, Panginoon, ang mga pastors na nandito, Lord, punuin mo ng kagalakan ng kanilang puso, Lord.
Ipakita mo sa kanila, Lord, ang kanilang mga accomplishments. Ipakita mo, Lord, ang kanilang ambag sa inyong kaharian, O God. That they are a treasured possession, O Lord. They are chosen. They are beloved. They are set apart. At sa bawat, Lord, mananampalataya na pinagkatiwala mo sa bawat churches dito, Lord, dagdagan mo pa sila, Lord. Add numbers, Lord, into their fold. Magbukas ka pa ng mas maraming simbahan, Lord, dito kasi napakarami pa indiligtas. Magtawag ka pa ng mas maraming pastors. And Hong Kong will never be the same again. Ang mga kababayan namin nandito, because of your church, ma-pre-preserve sila. Ma-i-equip sila, Lord. Mababago ang kanilang flock, ang kanilang mga amo, pamilya ng mga amo nila. And kahit ang mga pamilya nila back home, Lord, aabot doon yung impact ko, Lord. And Lord, they are so faithful. Reward them, O God. Reward them, O God. Preserve their families. Heal them, Lord, whatever hurts back home. Give good future to their children, O Lord. Alang-alang sa pananampalataya nila, O Lord. Just like Israel, O Lord, alang-alang sa mga ninuno nila, you uphold them. Ganun rin, Lord, sa bawat isa sa kanila. Maraming salamat, Lord. We thank you for these 14 years, O Lord, na ginagawa mo sa kalagitnaan nila. We worship you. Holy Spirit, it is you who work in their midst. It is you who empower them. It is you who transform them and transform them, O Lord. Ikaw ang bumabago sa kanila araw-araw. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Hallelujah, hallelujah. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Let me sing the song, Ay Buti-Buti Mo Panginoon. Hallelujah.